taong laging handang tumulong sa iba hanggang sa abot ng kanilang makakaya. Pero ang ilan, sa sobra-sobrang pagbibigay ay wala nang natitira para sa kanila. Tulad na lang ni Seska, na aminadong isa siyang people pleaser. As a people pleaser po kasi hindi mo po na-prioritize yung sarili mo. Parang, and wala pong boundaries. Tatawagan ka po ng friend mo and then kailangan niya po ng tulong, andun ka po right away. And then kapag yung parents mo naman po, kailangan mo pong gawin yung best mo para ma-appreciate po nila yung ginagawa mo. Nakikita raw ni Seska ang halaga niya kapag nakakatulong siya sa iba. Kunwari na lang po, mangungutang po sila, ganun. Kahit na wala po sila sa budget ko, pupush ko pa rin po para makatulong po sa kanila, kahit papaano. Sa parents ko din po, ganun din po. Kahit na wala na po akong baon, basta po inutang po nila, sige go. Dumating na nga sa puntong mas mahalaga na raw kay Seska ang isipin ng iba at hindi siya titigil tumulong kahit pang maubusan siya. Sobrang halaga po ng approval nila ng ibang tao para po sa akin. Kasi po nakadepende na po yung parang emotions ko, nararamdaman ko po sa masasabi po ng ibang tao sa akin. Dahil sa ilang taong pag-unawa sa iba kaysa sa sariling kapakanan, napagod na lang din daw si Seska. Ipinaliwanag ng ating eksperto ang nararanasan ni Seska. Ang people-pleasing, pwede siya consciously at unconsciously. Ibig sabihin, unconsciously, dahil nga meron kang mga unresolved, maybe trauma, or kung hindi man trauma, experiences na gusto mong gawin or gusto mong i-resolve, ginagawa mo yung mga actions mo para maibigay yun. Pwede rin naman consciously na alam mo yung mga nangyari sa'yo before at alam mo kung bakit mo ginagawa yung mga bagay-bagay. If we really want something, we have to say it. And we have to also challenge ourselves this time na manggaling na from within yung value na gusto natin makita from other people. Sinabi ni Dr. Rhea. Yes. Saka ang ating objective dito is maging aware yung doon sa consciously para alam natin. So, di ba may kasabihan, you cannot please everybody. Totoo yata yun, kaya kasabihan di ba? So, kaakibat dyan is, paano mo nga ba i-establish yung mga boundaries para maproteksyonan mo yung sarili mo at actually, pinoproteksyonan mo rin yung ibang tao. Kasi ibang tao kailangan din matuto maging independent. Di ba? Justin, tingin mo. Hirap, no? Oo. Especially kapag leader ka, di ba? Kapag leader ka or, I don't know, kayong breadwinner ng pamilya or something, di ba? Parang ano yung pagkakaiba ng people-pleasing at service? Para sa akin, yun yung kailangan, Yun yung kailangan, Alamin. linawin. Oo. Because sometimes it could be very blurred, di ba? Parang, kala ko, so isipin nyo nagsiserve lagi. lang ako. Tama. Oo. Correct. Oo. Maui. Yeah. Ay, Mami, nakarelate ako kasi kay Seske. Kasi ako, aminado ako, may tendency akong mag-people please. Pero tulad nga ng sinabi ng mga eksperto, baka may pinanggagalingan nyo ng mga traumatic experiences because I believe we are all what we are today because of everything we went through. Kaya ito yung karakter natin and ganun yung na-mold sa atin. Tingin ko may kinalaman din sa pagiging maawain ko. Because so anong nangyayari, kuyari, syempre, kung ano man ang hihingin sa'yo, isipin ko, sige, bigay ko na lang to, kaya ko naman itong itrabaho ulit. Kahit na minsan nauubusan na ako na yung magsasakripisyo na hindi ko na lang bibilihin yung kailangan ko or gusto ko. Kasi parang gusto ko everybody happy. Ayoko yung may nalileft out. Kahit yung simple, kunyari, usapang pasalubong lang, as simple as that. Parang, pag binilang ko si ito, dapat meron din to kasi ayoko makafeel siya na, ay, baka hindi ako importante. Pero ang ending, ikaw yung nagsasuffer. Tapos, syempre, papasok na rin the usual, yung mga anxiety na parang, did I make someone feel bad? Sumababa yung loob nila sa akin. So parang ako lang naman, gusto ko lang maging happy lahat. Ganon. Gusto ko lang makatulong sa kapwa. So ganon din, kailangan ko rin matuto mag-set ng boundary na, okay, it's out of my character. Hindi ko character yon na hindi i-include lahat pero wala akong choice. So I need, just like Seska, I need stronger boundaries talaga. Ako, Mama Chiki, sa punto na lang ng pagiging magulang, yung gusto ko sanang i-tackle for me. Kasi minsan, nanggagaling itong
Kasi minsan nagiging people pleaser tayo kasi doon natin kinukuha yung sense of validation natin na, Yan oy, din. mabait ako kasi sabi nila mabait ako. Mapagbigay ako kasi nagbigay ako sa kanilang lahat. Yun ang kikita nila sa akin. Minsan, nanggagaling yan sa environment na ina-expose natin ang ating mga bata, kaya mag-iingat po tayo. Kasi katulad yung sa reunion na, anak, mag-dance ka naman para masaya silang lahat. Di ba? Ang simple nun, kahit ayaw mo, makakasanayan mo, at dahil yun ang larawan sa'yo ng pagiging mabuting tao ay kapag napagbigyan mo silang lahat, dun ka pinalaki, ganun ang sense mo of belongingness, yun ang lagi mong gagawin. Hanggang pagtanda mo, yun ang naiisip mo kasi nung pinalaki ka, ito yung function mo sa pamilya, na kapag hindi mo to nagawa, hindi ka magaling, hindi ka mahal. So dahan-dahan po tayo sa pagbibigay ng environment na ito sa ating mga anak kasi obviously, pag lumalaki tayo, yun pa rin ang nakakaugawian natin. Okay. Pick up ako dun sa sinabi ni Mama Dems. Yung idea nga ng people pleasing. People, I mean, yun yung unang salita doon sa term na yun. Ibig sabihin, ang idea ng people pleasing, it's because ginagawa mo siya dahil you want to maintain relationships. Diba? Pakiramdam mo, pag ginawa mo to, maintain mo yung pagiging anak mo, pagiging kaibigan mo, or whatnot. Pero ako, ano kasi yan naset ko na yung boundary na yan simula nung siguro mga nag-30s ako. Kasi ang naging isa sa mga mantra ko sa buhay, you cannot give what you do not have. Okay, so yun yung lagi kong mindset. Whether it be finances, whether it be oras. Halimbawa, gimmick. Alam ko, nakarelate kayo dito. Minsan, niyaya niya akong gumimik. Hindi ako nakapunta. Walang ganon. Hindi naman namin pinag-uusapan. Hindi mo kami na-please. Yun na nga, eksakto. So, hindi ka people pleaser. Sure tayo doon. At aminado din naman siya. Aminado ako doon. Yan, pero love mo pa rin siya. Pero nakita mo yung pagmamahal ko sa'yo, di ba? Totoo. Nandun pa din. Hindi kasi yung mindset ko doon is, kailangan kong maging pragmatic about it. Kailangan kong isipin na, teka, may trabaho pa ako kinabukasan. Hindi ko talaga kayang ibigay yung oras ko sa inyo ngayon kasi kailangan kung paglaanan ng oras muna yung sarili ko para makapagpahinga. Sige na nga, na-explain. Ayan. How to be you po. Forget na Ganun ako mag-set ng boundaries even din sa pera. I'm sure may mga kaibigan ako pag humihiram ng pera, sorry, hindi ko kaya mapapahiram ngayon. Nag-set na ako ng budget ko for the next 2 weeks. Eto na yon, wala na akong maiset aside. Okay, tanggalin ko na sa listahan ng utangan si Jess. Di ba? So may mga ganung, may kailangan ganung approach lang sa buhay na Tama eto lang ako, eto yung kaya ko pang ibigay. Pag meron ako, kaya ko naman. Pero pag hindi, po. wag. Nako, yan talaga yung ating gustong makamit. Yung sa akin, so yung tatlo iiwan ko sa inyo, galing din sa mga sinabi nyo. Yung tanong ni Justin, how do you know kung nagiging mabuting tao ka or sumosobra na? People pleaser na tinatawag nila. Tanongin nyo na yung sarili nyo ng tatlong bagay, I think. Yung una, tanungin nyo, kung gagawa ako ng maganda at hindi ako pasalamatan ng tao, sasama ba yung loob ko? Mawawala na ako ng gana. Kailangan ba malaki yung pasasalamat? Kung ganoon, parang baka hindi authentic. That's people. Oo, di ba? Pangalawa, tatanong mo, kung gagawa ako ng maganda at walang makakakita, di ko pwedeng i-post, di ko pwedeng pagsabi, wala. Ako gagawin ko lang at yung makakatanggap. Gagawin ko pa ba? Parang may dahilan pa ba? Kung gagawin ko, wala namang makakaalam. Ako lang. Parang kung kung medyo ayaw mo na dahil walang, isip ka kung bakit, ano yung intention mo kung bakit ka gagawa ng isang bagay na gano'n. At pangatlo, yung sabi ni Maui at sabi mo rin, kung labag sa katotohanan ng katauhan mo, ayaw mo nang magsayaw, pero sige, sayaw ka dahil you want to please somebody. O ikaw naman, alam mong maawain ka. So gusto mo pero nakikita mo naman na meron ding masamang nangyayari sa iyo. Oo, medyo yan pakinggan niyo na yung sarili niyo. Kasi I think we have to remember na kung minsan masama din nga para dun sa isang tao kapag masyado niyo siyang tinutulungan, di ba? Okay, confirmed. Hindi ako people pleaser. Okay, galing. Salamat, Mami Chiki. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.